Magandang araw sa mga kapwa ko, small business owners. Ngayong August 15 na po ang deadline ng ating quarterly income tax return. Sa mga hindi pa nakakagawa at nagre-request ng aking tutorial para sa graduated income tax rate using itemized deduction. Kailangan natin ang amount of sales, cost of sales, and expenses. Itong graduated income tax rate ay nababagay sa mga negosyo na malaking percentage ng cost ay inventory or yung puhunan ng ibinentang produkto. Pwede din sa services kapag matutukoy mo yung cost of service or labor. Ganon. So, dito tayo sa aking sample. Ito yung sales ng Fabric Online PH online shop ko noong second quarter. Dapat magkatugma yung dineclare natin sa quarterly percentage tax sa BIR Form 2551Q. Itong sales na natin na dineclare natin sa quarterly percentage tax, ito'y makikita sa ating cash receipts book na total ng ating sales from April to June. So, 3 buwan yan ng isang quarter, second quarter. So, dito na tayo sa aking sample. Ang aking sales ay 97,202 pesos. Magkano ang puhunan ng telang aking naibenta? Ito na siya. 77,762. Paano makompute ang gross income? So, sales minus cost of sales. Yan yung iyong gross income or tubo. Pero, presyo lang yun ng tela or ng aking produktong ibinebenta. Meron pa akong expenses. Isa na doon ay yung aking quarterly percentage tax na binayaran ko ng second quarter. Yung aking internet dahil nag-ooperate ako online. Okay? Yon. Sige, yan na lang muna yung aking expenses. Konti lang. Plus pa yung aking transportation expense pala kasi hindi naman makakarating sa akin yung tela from Divisoria kung hindi ako magbabayad or gagastos ng transportation. Okay? So, na-total ko na sa buong quarter, ang aking total expenses ay 6,972 pesos. Makikita naman yan sa cash disbursement journal. Okay? So, ngayon mag-compute na tayo ng net income. Gross income minus expenses. So, ang aking net income ay 12,468. Dahil ako ay mixed income earner, meron akong other income na 12,000 pesos. Okay. I-add ko yan. Meron akong 24,000. Tapos, noong first quarter, meron akong taxable income na 16,639. So, yung taxable income to date ko ay i-add ko yan yung taxable income to date ko ay 41,100.
107 pesos. So, dito na tayo sa aking BIR form 1701Q. Madami na akong tutorials kung paano mag-fill up using EBIR form ng 1701Q. So, dito na tayo sa page 2 sa schedule 1 for graduated IT rate. So, ito yung sales, revenues, receipts, or fees, net of sales returns and allowances and discounts. So, sa akin, yan yung 97,202. Taas ko to para makita nyo yung aking sales. Yung cost of sales, dito natin ilalagay sa line number 37, 77,762. So, automatic na nag-compute ang line number 38, gross income or loss from operation. Kapag mas malaki pa yung puhunan mo kaysa na pagbentahan mo, edi net loss, 'di ba? Minsan merong mga paubos item, clearance sale, so minsan palugi na. So yan yung loss naman. Less allowable deductions. Sa line number 39, dyan natin ilalagay yung expenses. 6,972 pesos. So, automatic na siya na nag-compute. Sa line number 41, net income or loss this quarter. 12,468. Ayan, tugma kami. Then, i-add ang taxable income or loss from previous quarter. So, noong first quarter, meron akong taxable income na 16,639 pesos. Yan ay makikita sa line number 45 noong first quarter ko na 1701Q. Okay. Dito naman tayo sa non-operating income. Meron akong income from bookkeeping na 12,000 sa 3 buwan. Okay? Wala akong amount received or share from partner. Wala. So, automatic na naman siyang nag-compute sa line number 45 na total taxable income or loss to date. Kaya diyan may parenthesis na loss kasi minsan nga mas malaki pa yung ating puhunan at mga operating expenses kaysa ating napagbentahan. So, lugi, 'di ba? Yan yung loss. So, mabuti naman sa atin dahil tayo ay merong income. So, ang total taxable income to date natin, ibig sabihin, from first quarter to second quarter na yan. Total na yan ng 2 quarters, ang 41,107 pesos. Sa line number 46, tax due is 0. Bakit tax due is 0? Dahil meron tayong allowable deductions na 250,000. Dahil yan sa train law na effective noong January 1, 2018. Yon. Ang ating exemption sa income tax ay 250,000. Okay na? Sana naipaliwanag kong mabuti. Okay. Ngayong 2023, kung nag-exceed yan sa 250,000 ang aking taxable income, magkakaroon na ako ng 15% na income tax in excess of 250,000. So, sa ngayon, exempted pa rin ako sa pagbayad ng quarterly income tax. Zero tax due. So,
I-save ko na yan. Okay. Page number 1. Ayun, zero tax due. Click validate. Okay, validation successful. Click OK. Pwede nang mag-print para may copy. Okay, pag ready na ang internet connection, i-click itong submit final copy. Okay. Click OK. Mag-click OK ulit. So guys, your tax return was not submitted online due to any of the following reasons. Slow internet connection daw. Ano ba tong aking internet? Naka 5G na ito. Okay, try natin ulit. Dito po tandaan na ang aking sample sa line number 16, graduated rates at saka method of deduction, itemized deduction. Kung meron pang hindi klaro, mag-comment na lang po sa aking video o kaya PM sa akin. Okay, click resending. Sana umokay na siya. Guys, kung nagustuhan nyo ang aking video, sana po paki-like and share na rin. Kung natuwa ka dahil may natutunan ka sa aking video, pwede kang mag-send ng stars o kaya mag-subscribe sa aking vlog. O kaya pag may nakita kang ads, wag mo na lang skip para magkaroon din ako ng earnings. Okay na, na-submit ko na, submit successful na. Maraming salamat po sa aking mga tagapagsubaybay. Bye!